it never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will let me through the fire and the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to reign
anything that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for when I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one can express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single word. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for everything I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. 'Cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, when I made it. 'Cause it's all about you. It's all about you, Jesus. All about you. Sumpurin po ang Panginoon at magandang umaga po sa atin lahat. Sa oras na ito ay patuloy na tayo po ay magalak at magbunyi dahil tayo ay muling sama-sama sa pagpasok sa ating pong sa presensya ng ating buhay na Diyos upang patuloy na alamin ang bawat mga katotohanan na kailangan po nating malaman na ito ay magtutuwid sa bawat landas po natin habang tayo po ay naglalakbay sa daigdig na ito upang matuntun po natin ang tunay na landas na masumpungan natin ang dakilang presensya ng buhay na Diyos. Kaya po buksan po natin ang ating mga kaisipan at patuloy na ibukas natin ang ating mga buhay sa bawat mga katotohanan na ito ay magdadala sa atin ng katuparan ng layunin ng Diyos upang tayo po ay maging matagumpay sa ating pong paglalakbay. Basahin ko po sa Luke chapter 1, verse 70 hanggang 79, King James. As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, the oath which he swore to our father Abraham, that he would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our enemies,
might serve Him without fear, in holiness and righteousness before Him all the days of our life. And thou, child, shalt be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare His ways, to give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high has visited us to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to give our feet into the way of peace. Luke chapter 2, verse 10. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all the people. And verse 31 to 32, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. Father, we thank you for this scripture you have opened unto us today. We pray, dear God, that all the realities behind us of this written scripture ay ma-unveil para sa amin lahat, Panginoon Lord God Almighty, upang maunawaan po namin kung ano ang kahalagahan mo, Diyos, ang iyong pagdating dito sa daigdig na ito. At kami ay magsilbing magbigay karangalan sa iyo at itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon Lord God Almighty, hanggang sa huling panahon. I pray, O God Almighty, to continue na gamitan nyo kami ng karunungan, kaalaman ng gagaling sa iyo, and open up our spiritual understanding and spiritual ears upang lubos na marinig po namin at makita po namin, Panginoon, ang lahat na katotohanan na nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. I pray, O God, that even all your heavenly hosts ay bumababa, Panginoon, at samahan kami sa patuloy na amin pong pagbubunyi, Panginoon, Lord God, at pagdakila sa iyo ngayon at magpakailanman. Salamat, even the presence of all your heavenly host, Panginoon, at higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty. We thank you, even, Lord, sa pagbubukas mo palagi ng pintuan ng kalangitan upang kami ay malaya to enter into your holy presence all day long. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So ang ating pong tatalakayin sa araw na ito is about the reality of Christmas. So malapit na po yung hinihintay ng buong mundo. Nagbibilang na po ng araw at bawat araw na malagas ay nagbubunyi at tuwang-tuwa ng lahat na dumating yung December 24 and 25. Ngunit ang katanungan dito, naluluwalhati kaya, nabibigyan kaya ng karangalan ng Diyos sa pagdating ng December 24 and 25. Dahil kung titingnan po natin ang nangyayari sa buong mundo, ay taliwas po doon sa layunin kung bakit siya ipinanganak sa daigdig na ito. So kung titingnan natin doon sa Galatians chapter 4, ay sinasabi po roon na huwag obserbahan ang mga taon, mga araw, at mga oras dahil ito ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos kapag ito ay ginagawa ng tao. So even yung Christmas na ito ay napakagandang layunin ay naging abomination in the sight of God dahil hindi na po nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, kundi ito ay sumisira na sa karangalan ng Diyos at kanyang kaluwalhatian dahil sa kawalan ng kaalaman ng tao hinggil sa katotohanan. Nakakalungkot dahil maging sa mga Kristyanismo ay ina-acknowledge
Maganda yan, ina-acknowledge ang pagdating ng Pasko. Pero ang katanungan dito, nararapat ba? At ito ba ay tama sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos ang mga nangyayari? Dahil kung titingnan po natin mga minamahal na mga kapatid, sabi, ito yung araw ng pag-ibig, ito yung araw na kung saan ay pagbibigayan, pero saan nila ginaganap at ginagawa yung mga nakakamtan? Diba, yung mga nagbubunyi ay puro mga lasing, kung ano-anong mga pinagkakagawa. So, ibig kong sabihin, ito ay hindi na po maganda o hindi na po tama sa harapan ng Diyos. Kaya po, kung titingnan po natin mga minamahal na mga kapatid, nung ipanganak ang Panginoong Hesus sa daigdig na ito, actually, hindi pa po yun ang dapat ipagbunyi ng mga tao, kundi ito yung nagbigay pag-asa sa lahat ng tao sa buong mundo na yung hinihintay na kagalakan, kapayapaan ay darating. Ito ay mapuproseso hanggang ito ay darating sa bawat buhay po natin. Hindi yung hinihintay yung December na lang at doon sasabihin na kapanganakan ng tagapagligtas. Pero kung titingnan natin mga buhay ng tao na nagsasabi na ito'y araw ng kapanganakan yung tagapagligtas, wala naman nangyari sa buhay ng mga taong tumatangkilik. Dahil kapag in-acknowledge mo yung reality ng pagdating ng Panginoong Hesus dito sa daigdig na ito at sa lahat ng Kanya pong mga kalooban, ay ito po yung magdadala ng pagbabago ng tunay na Pasko sa buhay ng tao. Kaya po, bago siya umakyat sa kalangitan, ang sabi niya sa kanyang mga disipulos, in John chapter 8, verse 32, nang sabi niya, 31 and 32, if you continue with my words, truly you are my disciples. Verse 30 yun. And 32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. So ito na yung hinihintay na pangako ng Diyos sa kanyang bayan at sa atin na tumatalima doon sa kanyang panawagan. Ang sabi ng banal na kasulatan, may isa sa katuparan ito dahil na inaalala ng Diyos yung kanya pong tipan kay Abraham. Ang sabi niya, to perform the mercy promise to our fathers and to remember His holy covenant, the oath which He swore to our father Abraham. So, dito po napapaloob yung pangako o yung katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang mga bayan dahil ito po yung kanyang panatanan, yung na ipinangako kay Father Abraham, his covenant relationship. Kaya nga, tayo po bilang Gentile by nature, saka mo lang masasabi at maipagbunyi na kabahagi ka itong layunin na ito kapag na-establish na your covenant relationship mo sa Diyos. Dahil tayo po bilang Gentile by nature, hindi po tayo kasama doon sa covenant ng Diyos at si Abraham. Ito ay sa kanyang bayan lamang. Kaya kailangan tayo po ay magkaroon ng covenant relationship kay Kristo upang tayo po ay mapabilang doon sa pangako. Papasok na po tayo doon sa kanyang kingdom na kung saan dito po ay napapaloob lahat ng kanyang pangako because of covenant relationship. Kaya kung titingnan po natin, nung ipanganak ang Panginoong Hesus, ay may layunin. Na ang layunin ay may isa katuparan. Yung pong kanyang plano na dalhin, nang sabi rito na huwag kang matakot because
Mayroon akong dala sa iyo, sabi niya, na ang lahat ng mga tao, balita, na ang lahat ng mga tao ay magagalak. So, dito po, nung ipanganak ang Panginoong Hesus, hindi po ito natatapos yung sinasabing Christmas. Actually po, ang Pasko, ang Christmas, ay ang ibig pong sabihin is togetherness. Pagsama-sama ng lahat ng mga tao. Bakit kasi nagkawatak-watak ang mga tao? Na yung nilikha ng Diyos na na tao sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at magandang layunin ay nasira. Kaya nagkawatak-watak ang mga tao. Kaya doon, nilayon ng Diyos na dalhin na ang katuparan ng kanyang pangako sa kanyang bayan at kalakip ng mga Gentile. Kaya nga sinabi doon sa Luke chapter 2, verse 32, nang sabi po niya rito, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles and the glory of the people Israel. So, ibig kong sabihin na yung tunay na kahulugan ng Pasko ay ito yung pagkakabuo ng lahat ng mga tao na magiging magsama-sama na maging isa. Kasi yung pagpunta ng Panginoong Hesus dito sa daigdig ay ito po yung nagbibigay pag-asa na mabigyan na ng katapusan ng mga hidwaan ng mga tao, hidwaan ng Israel at ang mga Gentile na ito ay magsama-sama ng maging isa dahil ang bubuuin niya ay yung magiging isang pamilya. Maging sa mga anghel at sa lahat ay magsama-sama na bilang iisang pamilya at hindi ito magkakapamilya. Iniulit ko po, ibang usapan kapag sinabing magkakapamilya. Kasi kapag magkakapamilya, inuulit ko, ito po ay magsama-sama magpipinsan, magse-second cousin, magte-third cousin, fourth cousin at wala na. Magkakapamilya po yun. Kaya po yung magkakapamilya may tendency na magkakawatak-watak at magkakahiwa-hiwalay dahil hindi po sila buo na isang pamilya. Kaya ang pagdating ng Panginoon, Jesus, ang layunin ay sabi niya doon sa Ephesians chapter 2 na inalis niya yung dividing wall at yung dalawang nasyon ay pinag-isa na. Ibig pong sabihin na ito na yung pagkakataon na kung saan yung mga dinaranas ng mga tao na kapighatian, kalungkutan, pagkakawatak-watak, pag-aaway-away, hindi pagpapatawad. Ibig pong sabihin, ito na yung katuparan. Hindi dahil doon sa kapanganakan niya lamang, kundi yung kapanganakan ng Panginoon ay na-restore niya yung legality ng Diyos na makapaghari sa daigdig na ito dahil sa kanyang physical na katawan. Kaya po, pangalawa na layunin, kung bakit siya nagkatawang tao, upang siya ay magkaroon ng pagkakataon na iyalay yung kanyang katawan doon sa cross ng Kalbaryo at sa kanyang pagkabuhay, pag-akyat sa langit ay bababa siya in the person of the Spirit. Kaya po dito, yung kanyang pagbaba ng sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, you shall know the truth and the truth shall set you free. Ito yung maghintay sila doon sa upper room 10 days before the day of Pentecost at siya ay bumaba bilang si Kristo, the Son of the living God. At dito na po pumasok sa mga buhay ng kanyang mga disipulos at sa lahat ng mga tao na ito ay nagnanais na mapabilang sa kanyang bayan. So ibig pong sabihin na the purpose why na bumaba ang Panginoong Hesus bilang si Kristo
ay upang pasukin na ang buhay ng lahat ng mga tao. So, ibig sabihin, magtrono upang siya na yung mag-control sa isipan at hindi na itong mga demonyo sa daigdig na ito. Siya na yung ko-control, na siya ay na may hawak ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa buhay. Kaya po, once na ito ay nakapasok sa buhay mo, yan na po ang umpisa ng Pasko sa buhay mo. Kaya nga, yung sinasabing Christmas ay togetherness. Ibig pong sabihin na magsama-sama na lahat as one together upang ito po ay mamuhay sa piling ng buhay na Diyos ng punong-puno ng kapayapaan at kagalakan. Yun po ang ibig sabihin. Kaya po yung Pasko, ang tunay na kahulugan nito ay upang lahat ng mga tao ay maibalik doon sa tunay na adhikain ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. So, ang sabi niya, linikha niya ang tao na kalarawan niya at kawangis niya. So, ibig pong sabihin na ang lahat ng mga tao dapat na may panak sa daigdig na ito, nagtataglay ng iisang diwa, iisang spirit, na ito ay namumuhay sa piling ng Diyos ng punong-puno ng kapayapaan at kagalakan. Yun po yung nawala. Kaya ang mga tao sa daigdig na ito, wala na silang inasam na ang tunay na ang Pasko sa kanila ay kapag umawit at nabigyan mo ng salapi, Pasko na yon. Kapag nabigyan mo ng pera na pangbili na ng 4 kantos, Pasko na yon sa kanila. So, hindi nila namamalayan na sila po ay nagagamit ng demonyo para sirain ang karangalan ng Diyos. Sirain ang karangalan ni Kristo. Ipagbubunyi na siya ay kaligtasan. Siya ang pumunta para iligtas ang buong mundo. Pero anong nangyari? Sinalaula ng lahat yung kapanalan ng Diyos na bumaba. Dahil hindi na nila pinarangalan, kundi pinarangalan nila yung kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga salapi na ito ay kanilang malilikom. Kaya sasabihin, araw ng pag-ibig. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi po araw ng pag-ibig yung December 24 and 25, kundi araw na kung saan ay itinakda ng demonyo para lamang sirain ang karangalan ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya nga nung nandun ako sa Baguio, mga nakaraang panahon, nakaupo po ako sa van, may mga umawit doon sa labas ng mga pamaskong awit. At pagkatapos sabi nila, maligayang Pasko po. Binunot ko yung pera pero sabi ko, hindi ko ibibigay ito hanggat di ninyo mauunawaan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Dahil ang perang ito kung di nyo nauunawaan, dito ay maliligaw kayo at ito ang magdadala sa iyo para di nyo makita ang kaharian ng Diyos. Sabi ko sa kanila. Kaya noong tumalima sila, sinabi ko yung katotohanan sa kanila. Na hindi yung pera ay bunga ng tunay na pag-ibig na likha ng presensya ng buhay na Diyos na hindi upang ito yung dalhin niya yung pag-ibig na nasa Diyos, kundi ito'y bunga lamang. Bilang ikaw ay na-transform na tunay na tahanan ng Diyos. Kaya sabi ko, ipinaliwanag ko. Ang tanong ko, naunawaan niyo ko ba? Sabi nila, oo, pastor. So, doon ko narinig na noon ay hindi pastor, pero nung narinig nila, sabi, oo, pastor. Kaya itong perang ito, sabi ko, ay gagamitin ninyo para yung buhay ninyo ay maging kaluwalhatian ng Diyos.
Yun po yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi po yung salapi, kundi higit sa lahat, maipakilala mo, madala mo sa mga tao ang tunay na kahulugan ng Pasko na hindi po yung Disyembre, kundi yung pagpasok at presensya ng buhay na Kristo kapag natagpuan ng tao at nang siya ay malaya ang Panginoong Hesus na makapasok sa kanilang buhay, yun na ang umpisa ng Pasko sa buhay ng tao. Kaya po, ang unang layunin ng Pasko ay to gather all mankind to be as one together for Christ. Kaya kapag sinabi mong Pasko, dahil kay Kristo, ibig kong sabihin na nagsasalita ka hinggil doon sa pagkakabuo na ikaw ay kasama bilang isang pamilya ni Kristo. Hindi ka pamilya, kundi bilang pamilya ni Kristo. Kaya nga magkakapatid. Pero kapag kapamilya, ay may magpipinsan, mag-second cousin. Yun yung nangyayari sa buong mundo. Nasasabihin pagkakapatid ay magkakapamilya kay Kristo. Pero iba't ibang pamilya dahil sa organisasyon. Hindi po yun. Dahil yung tunay na layunin kung bakit bumaba ang Panginoong Hesus upang dalhin ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa buhay ng tao para sa Kanya at bubuuin niya ang lahat ng mga ito bilang Kanyang pamilya. So, isang kawat ng mga tupa na merong iisang shepherd. And Jesus Christ is the real shepherd sa kabuuan ng kawan. So yun po yung layunin. Kaya pwede mo nang ipagbunyi na sabihin na ikaw ay punong-puno ng kagalakan. Bakit? Dahil nararamdaman mo at nararanasan mo yung kagalakan at kapayapaan in the presence of the risen Christ. Kaya po binabago lahat. Kaya anong sabi ng Panginoon? Na ito po ay and the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the High shall overshadow thee. Therefore also that holy things which shall be born of thee shall be called the Son of God. And that is Jesus. In verse 70, as he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hands of all that hate us, to perform the mercy promise to our fathers and to remember his holy covenant, the oath which he swore to our father Abraham, that he would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our enemy, might serve him without fear in holiness and righteousness before him all the days of our life. So ito po yung larawan ng mga tao na ito'y kabahagi ng Pasko dahil kay Kristo. Na kapag ka ito ay
ay nakapasok na sa buhay mo ang Panginoong Yesus, lahat ng oras, lahat ng araw, lahat ng buwan, lahat ng taon, habang ikaw ay nabubuhay, ay ito po ay Pasko sa buhay mo. Hindi po yung December 25, 4 and 25. Dahil wala pong sanang problema ang mga bagay na ito kung ang lahat ng mga tao ay namumuhay sa katotohanan at layunin na kanyang dinala dito sa daigdig. Kaya nga sa Galatians chapter 4, matindi yung sinabi ni Paul na yung mga nag-o-observe ng araw, ng taon, ng oras, it is abomination in the sight of God. Kaya yung Pasko na napakagandang layunin, yung salitang Pasko, ay hindi na po ito naging maganda sa harapan ng Diyos, kundi naging abomination na. Ginawa ng tradisyon upang gamitin lamang na instrumento na lumapit ang mga tao sa ibang mga tao at makipamasko. Pero sa atin na dinadala, it is not for the glory of God, but it is for the glory of David. Yun po ang malaking problema. Dahil inuulit ko po sa inyo na ang mga salapi, oo, kailangan. Material na bagay, kailangan. Pero hindi po yun yung tunay o unang layunin ng Pasko na dumating. Kundi ang unang layunin yung Pasko ay upang mga tao ay makapasok sa buhay ni Kristo upang magiging kabahagi o magiging pamilya niya. Yun po yung layunin ng Pasko, ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kaya po, makikita po ninyo sa banal na kasulatan, hindi po nasulat kung kailan siya ipinanganak. Dahil hindi po yun yung mahalaga sa atin, kundi ang mahalaga yung layunin kung bakit siya ipinanganak. Na yung kanyang layunin through His physical body is to restore the legality of God to rule here on planet Earth. Dahil ang demonyo, si Satan, he conquered the whole world. Kaya nga sinabi ni Pablo, Romans chapter 6 na, lahat ay namatay. Lahat, ang sabi niya, dahil sa isang tao, ang lahat ng mga ang kasalanan ay dumating sa buong mundo at ang lahat ng mga tao tumaganap ang kamatayan. Dahil lahat ay nagkasala. Nakonquer ni Satan ng buong mundo. Kaya wala ng tao na magbibigay ng kanyang buhay para buksan ang legality ng Diyos na maghari sa daigdig na ito, kundi yun yung dahilan kung bakit ipinanganak ang Panginoong Hesus. Para through His physical body ay maibalik yung legality ng Diyos to conquer, Lord, to exercise His dominion here on planet Earth. Kalain ninyo, Pasko. Sa Vatican na noon, yung mga papa noon, nung una, isinecelebrate yung Pasko na May, tapos umatras, April, umatras, Marso. Nung umupo po si Pope Julius III na papa doon sa Vatican, siya na yung nagdeklara na ang tatangkiliking kapanganakan ng Panginoong Hesus ay December 24 and 25. At ito yung pinakanonize niya na kailangan tangkilikin na ng buong mundo. Kaya makikita po ninyo, yun na lamang ang mahalaga sa tao.
hinggil kay Kristo, yun na lamang ang malaga sa Kanya. December 24 and 25. Pero it's sad to say na hindi po nalulugod ang Diyos sa pagdating ng December 24 and 25. Dahil ito po, Galatians chapter 4, naging abomination in the sight of God. Dahil ang tunay na kahulugan ng Pasko ay yung pagpasok, matagumpay na pag-indwell, pag-enthrone the risen Christ in our mortal being. Dahil dito lamang maibabalik sa tao, maibibigay sa tao ang ganap na kapayapaan, kagalakan at kaligtasan sa Kanya. Kapag the risen Christ ay makapagtrono sa bawat buhay ng mga tao. Yun lamang po. Kaya makikita po ninyo na nung tinanong ng isa na Hudyo na sabi sa Panginoon, ano ang pinakadakilang batas? Ang sabi ng Panginoon, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. The greatest commandment. And to love your neighbor as you love yourself. So, ibig pong sabihin na ang mga tao na sa ilalim ng katotohanan hinggil sa salitang Pasko ay nagtataglay ng tunay na batas ng pag-ibig. Na ito ay magbubuklod-buklod sa mga tao upang maging isa silang lahat sa harapan ng Diyos, pati mga anghel, both the Jew and the Gentiles ay magiging isa na lahat for in the kingdom of God. Pero ang batas na ito ay nagpaloob sa lahat ng mga taong papasok sa buhay ni Kristo ay ang batas ng pag-ibig. Kaya nga, naalala ko yung topic ng linggo about yung foundation. Na ang foundation, ito po yung itinatayo ng tunay na mga tao na nakapasok sa buhay ni Kristo. Sila yung mga bumubuo ng pundasyon upang panatiliin ang tunay na Pasko sa buhay ng mga tao na nakay Kristo na. Na yung pundasyon na yon ay hindi po pundasyon ng individual, pero ito po ay pundasyon ng iisang pamilya kay Kristo. Hindi pundasyon ng magkakapamilya, kundi pundasyon ng iisang pamilya na bigkis ng tunay na pag-ibig. Na yun yung ipinaliwanag ko po, na ang pag-ibig, tayo po ay umaagri about you love your neighbor as you love yourself. Pero ang tanong ko, ito ba ay naranasan na natin? Naranasan na natin ang tunay na kahulugan ng batas na ito. Dahil kung titingnan po natin ay isinalarawan po ng Panginoon doon sa Old Testament, nung si Elijah ay gutom na gutom, at ang sabi ng Panginoon, sabi niya sa kay Elijah, huwag kang mag-alala, pumunta ka doon sa bahay na ito. Sabi niya, mayroong isang balo na kasama niya yung kanyang apo. Pakakainin ka doon. Alam niyo po kung titingnan, bakit yung balo? Kasi nung dumating po si Elijah doon, at ang sabi niya doon sa balo, sabi niya, pakainin mo ako. Ang sabi yung balo, kaya nga sabi niya, nakahanap na kami ng mga kahoy na panggatong namin, sa lulutuin namin, sabi niya, at makakain namin sa apo ko, at bukas mamamatay na kami. Huling pagkain na nila yun. Pero ang sabi ni Elijah, pakainin niyo muna ako. Kaya
bilang sila ay mga Israel at bigkis ng pag-ibig, kaya po ibinigay yung pagkain nila kay Elijah. Hindi na nila inalintana. Yung sabi yung matang yung palo, bukas mamamatay sila. Pero yung ginawa nila na desisyon na ibigay yung kanilang pagkain dito kay Elijah, ay pagkatapos na makain, yun doon pa lamang ay mamamatay na sila dahil wala na silang makain. Pero kung titingnan po natin, hindi po, wala pong regrets sa matanda. Na kahit doon ay mamamatay na sila po ay mapayapa at nagagalak. Bakit? Mamatay man sila, nakapag-iwan sila ng magandang bagay na hindi malilimutan. Maglaho man sila sa daigdig na ito, pero yung ginawa nila ay mananatili maging sa puso ng Diyos. Dahil yun po yung tunay na kahulugan ng love your neighbor as you love yourself. Ibig pong sabihin, kung meron kang pagkain at iyon na lang ang huling pagkain mo, at ito yung nakikita mo sa iyong sarili na kailangan makain mo ito, pero kailangan din yung kapatid mo. Yung pamilya mo kailangan. Kaya, imbes na kakainin mo, ibibigay mo sa kanya. Dahil ang tunay na damdamin ng nakay Kristo sa isang pamilya, pwede mong sabihin, ito yung damdamin mo na hindi baling ako ay mamatay, huwag lang ikaw. Hindi baling ako ay magutom, huwag lang ikaw. Yun po yung tunay na larawan ng sinasabi ng Panginoon, to love your neighbor as you love yourself. Hindi man tayo lapit pagkakapamilya sa biological na pamilya, tayo man ay mga estranghero sa bawat isa. Ngunit kapag pumasok na tayo sa presensya sa buhay ni Kristo, ay dito na mabubuo yung isang pamilya na higit na mas mataas at mas dakila kaysa yung pamilya na biological. Dahil yung pamilya na biological, kapag namatay na yung tao, wala na po yung pamilya. Pero ito ay pamilya hanggang sa walang hanggang buhay. At ito, yung tunay na larawan ng Pasko sa buhay ng tao. Na dapat hangarin ng tao kung paano niya makamtan ang tunay na daan na makapasok sa loob ng pamilya ni Kristo. Maraming tuwang-tuwa. Sasabihin, hallelujah, pinagpala ako ng Diyos. Bakit ikaw lang? Bigay ni Jesus ito. Huwag kayong magkakamali. Dahil noon sa pagpanggit, sa mga bagay na ganito, ay ikalilin lang ng tao. Ng Diyos natin ay ang kanyang pinagtitibay ay yung material na bagay na kailangan ng tao at hindi yung kalayaan ng kaluluwa. Ang tunay na layunin upang dumating ang Pasko sa buhay mo ay ikaw ay makamtan mo ang tunay na kaligtasan. At ang tunay na kaligtasan ay magaganap lamang kapag ikaw ay nakapasok na sa loob ng pamilya ni Kristo. Kaya nga lagi ko sinasabi na ang kaligtasan ay hindi po pwedeng makamtan mo kapag patay ka na sa physical na katawan.
Bago ka mamatay ng physical na katawan, ay dapat nakamtan mo na ang kaligtasan. Kalayaan ng kaluluwa mo mula sa pagkakabilanggo sa katawan na ito na naging tahanan ng pagkaalipin. Na kailangan mailipat na natin ang ating atensyon, kaluluwa sa ilalim ng kapamahalaan ng buhay na Diyos at manahan na sa Kanya habang panahon mula dito sa daigdig na ito hanggang sa eternity. At yun po yung tunay na larawan ng Pasko. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, sana maunawaan po natin. Dahil napakasaklap at napakasakit na sa December 24, 25 na maalala mo lang ang kapatid mo. December 25 na umusbong lang ang pag-ibig mo sa Kanya. Yung compassion mo sa Kanya. Hindi po. Yung doon pa lang sa pagpasok ni Kristo sa buhay mo at nakapag-entrance sa'yo, doon na mag-uumpisa na hindi mo na makakalimutan ang iyong mga pamilya kay Kristo. Hindi ka pamilya. Pamilya kay Kristo sa lahat ng oras at panahon. Yun po ang kahulugan ng Pasko. Maganda na tayo po ay maunawaan natin ang kalagayan ng iba't ibang mga sangay, ng iba't ibang buhay ng pamilya natin, at napakaganda kung tulungan mo materially, financially, pero huwag laman sa darating lamang ng December 24 and 24. Dapat sa lahat ng oras at panahon na nakikita mo ay gawin mo. Because it is not, hindi mo gagawin ito, inuulit ko, when the compassion ay dumating sa iyo, hindi mo pagsisisihan ang lahat ng ginagawa mo. Because ang nakikita mo sa ginagawa mo ay buhay mo. Love your neighbor as you love yourself. Kaya yun lamang po mga minamahal na mga kapatid, kaya itong pagdating ng December 24 and 25, maraming nagsasabi, maging sa mga Bible scholar, na wala namang masama na ipagpunyi. Kaya lamang, tingnan din ninyo ang kalikasan ng nangyayari sa buong mundo. Kung tayo po ay makiisa sa daigdig na ito, ano ang mararamdaman ng Diyos? Hindi ba maganda kung iparating natin sa kanila ang tunay na liwanag ng Pasko, na hindi yung nakagisnan at inaasam-asam nila upang lait-laitin na hindi nila alam ang karangalan ng Diyos na kanilang ipinagbubunye na tagapagligtas? Kaya po, mag-isip muna tayo bago natin gawin. Itong darating na Pasko ng mundo, maraming lalapit. Maraming mga pulubi na ito ay pupunta sa iyo at hihingi. Sasabihin, maawa ka sa akin. Kung awa ang iyong nararamdaman, hindi po kaagad salapi ang ibibigay. Dahil hindi yun ang kailangan niya. Ang kailangan niya, si Kristo. Kaya dadalhin mo siya in the presence of the risen Christ. Yun po ang tunay na kahulugan ng Pasko.
Kaya kapag nakita na niya at nakilala na niya ang Panginoong Hesus, yung salapi na bibigay mo ay hindi na po masasayang. Bagkus ito ay magbibigay kaluwalhatian sa Diyos na tumawag sa atin. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko po, ang Paskong salita ay maganda. Togetherness as one. Maganda. Pero itong nailatag sa daigdig na ito, na December 24 and 25, ay hindi na po ito isang pagbibigay ng karangalan sa Diyos dahil doon sa kalikasan ng mundo na ito ay nagbubunyi. Ito na po ay naging abomination in the sight of God. Galatians 4:11. Kaya po, mag-isip-isip muna tayo dahil ang ating pong kinakamtan dito ay buhay na walang hanggan. Kaya ngayon pa lamang ay kailangan maranasan mo na ang tunay na Pasko sa buhay. Pero ang tanong ko sa inyo, handa mo bang mahalin ang iyong kapwa-gaya ang iyong kapwa-gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili? Yung kapwa na sinasabi, hindi po yung mga unbeliever. Mga tao na ito ay iyong kasama pamilya kay Kristo. Yun po. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, I pray that the spirit of Christmas shall bind every one of us in the truth and the real essence of Christmas. Magandang tanghali po sa inyo. Father, we thank you for this day. I pray, Lord, na patuloy, Panginoon, na protektahan mo ang lahat ng katotohanan na ito. That this will, Lord God Almighty, manifest to each and everyone's life. And we continue, Lord God Almighty, our journey here on planet Earth victoriously up to the end of time. We are going to protect, Lord, the reality of Christmas that will glorify you and to honor you continually up to the end of time. Father, we thank you, and I pray that everyone, Lord, will be qualified, Lord God Almighty, to reap the fruit of your favor, O God, that shall abide everyone, O God Almighty, as we continue our journey here on planet Earth. Protect everyone with the power of your blood and with the power of thy resurrection. And thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.